Nakakita na ba kayo ng floating condominium? Kung inaakala nyo na ang mga cruise ship ay isang floating hotel, pues ngayong araw na to ay bibisita sa Pilipinas ang kauna-unahang private cruise ship na ang nagmamay-ari ay ang mga residente dito mismo. At ang cruise ship na ito ay ang MS The World. Kaya naman tara, samahan nyo ko at ating saksihan ang pagdating ng barkong ito dito sa ating bansa. Good day mga kababayan, nandito tayo ngayon sa may Luneta Park at bibisita tayo dito sa may Harbor View kung saan ay ating masasaksihan ang pagdating ng isa sa mga pinakatanyag at kilala pagdating sa world's largest privately owned cruise vessel o yung tinatawag nga na The Floating Condominium, at yan nga ay ang MS The World. So tara, samahan nyo ako at ating silipin yung pagdating ng barko dito. Pero bago yan, syempre shoutout muna natin yung mga kaibigan natin na nandyan sa barkong yan, na si Bimbo Mozo, at sa lahat ng ating kababayang nandyan sa barko ng MS The World. Mabuhay po kayo at lagi kayo mag-iingat sa inyong biyahe. At syempre, bibigyan ko muna kayo ng introduction about sa barkong ito kasama ang ating kaibigan pa na si Leo. The 2002 built MS The World cruise ship is currently the world's largest privately owned cruise vessel. The boat serves as a residential community and is owned by its residents. The relatively small group of very, very rich passengers are from 40 countries, and most of them actually live on the ship. MS The World travels the globe, staying from 2 to 5 days in most ports of call. The captain changes ports and destinations by vote. Some of the residents live full-time while others board the ship periodically throughout the year. The ship's operator is Residencia. The vessel carries between 100 and 300 residents and their guests. It is owned by 142 different families from 19 countries, approx 50% from North America, 35% from Europe, 15% from Asia, Australia, South America, South Africa. Ship residents plan the cruise itineraries and decide which destinations to visit. Since 2002, the liner is homeported in Port Everglades. In the period 2002 to 2018, it visited around 900 different ports and destinations in 140 countries, and each cruise was chosen by the residents. Okay guys, ito na yung MS World, malapit na dito sa pier ng Maynila. Ayan na. Isa to sa mga talagang pinakamahal daw na floating condominium sa buong mundo. Ayan po, tingnan natin, ayan, zoom. Yan na yung pinakang zoom natin. Ayan, mawawala na siya sa visibility natin kasi matatabunan itong hotel.
kakaiba itong cruise ship na to, kasi ito yung cruise ship na pwede kang, ang nagmamay-ari nito is yung mga residente rito, no, which is pwede silang tumira na dito ng kahit na ilang taon pa. Para kang bumili ng condominium pero floating siya, no. Ayan. So kaibahan sa ibang cruise ship is ang ano nila is floating hotel, ito naman is floating condominium. So talagang mayayaman yung mga nandito. And of course, shout out na rin sa ating mga kababayan na siguradong marami ang nagtatrabaho dito. Yun, nawala na yung visibility ng barko, hindi na natin makita. So yun, sayang dito sana sa loob nitong Manila Ocean Park, kaso sarado pa. Daming basura dito ngayon. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets start in